Magandang umaga po sa inyo lahat at 30 ng Marso. Ito na po ang nag-iisang pambansang sumbungan sa umaga. Kami po ay matatagpuan sa 102 Timog Avenue, Rituals Tower or Rituals Center sa Quezon City. Una sa lahat, ito po yung aming sinasabi. Una, paunawa sa mga lumalapit sa aming tanggapan. Nakikita nyo kaninang umaga po yan. Medyo mainit na po ngayon. Mahigpit po yung aming sinusunod na security protocols, ganoon din po yung health protocol. Anumang problema, yung mga reklamo at sumbong, aming hong agarang inaaksyonan. At kami po yung sa umagang nag-iisang pambansang sumbungan. Ito po yung public service, kakaiba, tatak, tulfo, tulong at serbisyo. Ako po si Ben Tulfo, #ipabitag mo. Ngayon sa #ipabitag mo. Update, hiling na tulay ng mga residente sa Barawen, Leyte. May sasakatuparan na kaya? At tagal-tagal rin po kami nangarap dyan na sana mabigyan ng pundo yung bridge po namin. Pinay, may boyfriend daw na sikat na wrestler. Pinadalan pa daw ng package. Totoo kaya ito? Full Year Eagle Delivery Services, sana maging honest po kayo at i-deliver niyo po yung aking package. Pinaghirapan po ng aking boyfriend yun na pinadala po sa akin. Bagong laya na preso at tiyuhin nito. Trip daw manuntok ng mga tricycle driver. Kakastiguhin ni Bitag. Mayabang po siya, ma'am. Wala po siya ng kinakatakutan. Siyempre, yung mga driver ko, kawawa naman. Kung ganun na piperwisyohin din nila. Nawawalang puntod ng kapatid na 6 na dekada na daw hinahanap. Makikita na nga ba? Noong 1948, nabili ng tatay ko yung lupa para sa kapatid kong namatay. Nalaman ko po noong 2021 na yung lupang hinahanap ko ay naibenta na. Ang lahat ng yan iimbestigahan at aaksyonan sa #ipabitag mo. Pambansang sumbungan, ipabitag mo! Yung mga estudyante sa amin, hindi po sila makapasok sa school. At saka yung mga teachers din po, hindi po makapunta dun sa lugar namin kasi hindi po sila makatawid. Kawawa naman ito mga constituent mo. Nakikita ko parang tayo sila ng mga tulay-tulay na lang dyan. Yun po ang ginagawa na lang po namin. Pag na baha, gawa na naman ulit kami. May budget ba na sinasabi mo rito o chismis lang yan? Totoo po yan. Programa po ng SIPAG, 15 million. Kaya raw hindi magawa-gawa yung tulay kasi kinakailang paalisin muna yung may right of way na mga masasagasaan para dalhan ng equipment. Totoo ba to? Sir, totoo po yan kasi natayuan ng mga bahay. Yung barangay road na yan, yan po yung papunta sa tulay. Alam pala ni Mayor, parang pinababayaan niya yung barangay ninyo dyan, di kaya? Yun ang nangyari po dahil hindi nga kami magkaibigan yun. Pinabayaan na po ang barangay. Okay, yun. At tagal-tagal rin po kami nangarap dyan na sana mabigyan ng pundo yung bridge po namin. Hindi pa tayo tapos dito ha. Talagang sisiguraduhin namin to na makaabot talaga sa kinaukulan. Binigyan kita ng pagkakataon manawagan sa amin kasi ikaw ang ama ng barangay. Ang sumbong muling iimbestigahan at aaksyonan sa #ipabitag mo. Yung inyo napanood kahapon po yan, idinulog po sa atin ng mga residente, partikular nakausap natin yung barangay kapitan. Doon po sa barangay na yon. Kung titingnan po natin, balikan po natin, ayan po. Diskarte na lang po nila kung ano yung dapat gawin. Ang unang dapat makaalam dito, of course, alam po ng barangay ito. Sila po yung barangay captain ang kausap natin kahapon. Dumiskarte sila. Kaya lang, nagkakaproblema po talaga pag medyo medyo malaki yung bumabaha yung ilog na yan. Na hindi po makakausap daw po yung mayor. Dahil sa mga scheduled appointment nito ngayon at sinabi raw nitong si mayor, nasagot na raw nila ang issue nang inilabas ito sa isang local media. Okay. Local media na nga mismo pala, pumuna po sa kanila mga bossing. Ang ibig po sabihin dito, pag pinuna sila ng local media, dahil sa usapan sa lupa na posibleng masasagasaan na gagawing proyekto, kaya hanggang ngayon hindi pa rin matuloy-tuloy. Kaya yan. So, ang bagay po na titingnan po natin, kung talagang marunong dumiskarte po yung mayor dyan, pero kung minsan may mga mayor, busy po sila sa mga kung anong pinagagawa. Tulad po ni Mayor Reno Meron,
So, iba po siguro ang kanyang prioridad. Ngayon, pagdating dyan, tuturuan ko po kayo, lalo-lalo na yung mga nasa barangay. Ang aking pagturo po sa inyo, ganito kasimple. Mag-request po kayo, siguro, ganitong sitwasyon, ipadala niyo po sa BITAG, yung inyong, lalo na si barangay, ipadala niyo po sa amin, kami na po mismo, at pwede pong bisitahin po yung Congress at hanapin po yung latest 2nd District Representative. Siguro pag convene po ng ito ho yung Kongreso matapos po yung mahal na araw. Kaya ang kanilang Congresswoman dyan ay si Congresswoman Lolita Javier na posible, baka mabigyan siya ng mga update, na posible yung sa congressman kung merong mang medyo natitira para doon ho sa distrito. Kung hindi man, pwede po mag-request. Madali lang po yan. Importante, makakausap lang po siguro natin. Tingnan po natin kung makakausap po natin itong congresswoman kasi ang mayor po dyan, wala ho talagang pondo. Kahit na ho sigurong upak ng nasa lokal na media, wala pong mangyayari. So, susubukan lang po natin kung sakaling hindi, ito po yung aming gagawin. Tututukan po namin kasi as of 10 a.m., medyo sa opisina, kasi recess po ata ngayon, di ba? Parang sa opisina, walang sumasagot. So ganito ang gagawin po natin mga boss. Hindi pa po tapos dito sa parting to, na posible pati yung gobernador, ina-update lang po namin kayo just in case. Kasi dapat makausap na alam po ng mayor, alam na po ng mayor to, na nasa local media na rin, dapat makaabot din sa kongresista, yung congresswoman, at pagkatapos ay malaking din papel ng gobernador. Yan po'y pwedeng humiling po ng mga pondo para dun sa kanilang tulay. Depende na po yan, ano? So, eto, tutok lang po, kabisado po yan kung pag-uusapan dito po sa hashtag ipabitag mo. So, ngayon, parang hindi ata, may problema pa tayo nasa, sa tawag dito, sa YouTube. Nakikita ko sa channel natin. Okay? Anyway, kasi yung mga nanonood po sa atin, okay. So, tinitingnan ko lang kung naka-on tayo. Kami po ay napapanood sa mga sumusunod po na TV station, IBC, TV13, at of course, kasama po riyan yung Central Luzon TV, Channel 36. So, kanina kasama pa rin natin dito si Roseline. Roseline, kung residente ka, pero dito ka naman nakatira sa Maynila, hindi ba? Opo, So, hindi ka sir. talaga residente roon. In short, dito ka nakatira, umuwi ka lang doon. Opo. Okay, Pero tawagan doon po mo ako na. lumaki, sir. Ha? Doon po ka ako lang. lumaki, Sige. doon din po Okay, ako nag-aral. Ganito na lang siguro. Dito ka na ngayon sa Maynila. Opo. Okay, sige. Gagawin namin, salamat na pagdala mo ng iyong reklamo sa amin dito, ano? At kaming gagawin namin ngayon ay tatrabahuin namin to para doon sa tamang proseso. Ang pagpunta mo sa amin ay pagdadala. Salamat ka sa iyo. At ito huy, projectin namin, titingnan namin na may sa katuparan yung sinasabing tulay Opo. dyan. Salamat po, sir. Walang anuman. Kinakailangan man naman ng mga mamamayan na kapareho mo na ipinaabot. Talagang pumunta ka sa amin para lamang dito sa yung pangangailangan ng barangay. Total, nakausap na namin si Kapitan. Ang kailangan dito, Congresswoman, at saka Gobernador, at para mapondohan yan. Pero kung may pondo na, baka siguro mag-aantay lang ng konti. Alright? Opo, sir. Kasi parang ang naging problema dito sa sinasabi po nila, balikan po natin yung tulay. Yan pong tulay na yan, bago makarating dyan, ang sinasabi po ng barangay kapitan, madadaanan daw po, bago dumating sa tulay, may madadaanan daw po na barangay na magkakaroon po ng siguro, ito po, yung naisama sa National Program ng SIPAG Program, barangay, yan o. Kabahagi po to ng build ng termino po ni President Duterte. Hindi natuloy yung proyekto ayon sa DPWH dahil saradong barangay road. So, paano nga makakapasok mga equipment? So, pati po yung sinasabing DPWH kailangan makita natin sa region kasi sila nakakaalam kung meron ng sinasabing pondo riyan at magagawa talaga dyan ay DPWH. For the time being, again, update lang po to sa mga residenteng nanonood dyan sa inyong lugar at yung sa barangay. Gagawan po natin ng paraan sa pamamagitan po ng pakikipag-ugnayan dito po sa DPWH o di naman kaya sa mga tanggapan po. Marami po pwedeng gawin yan. At sa iyo,
Maraming salamat. Maraming salamat din Okay. po, sir. Ito po, nag-iisang pambansang sumbungan, serbisyo, tulong, tatak tulfo, #ipabitag mo. Susunod! Bagong laya na preso at tiyuhin nito. Trip daw manuntok ng mga tricycle driver. Kakastiguhin ni Bitag. Mayabang po siya, ma'am. Wala po siya ng kinakatakutan. Siyempre, yung mga driver ko, kawawa naman kung ganun na piperwisyohin din nila. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa #ipabitag mo. Dumulog sa #ipabitag mo ang tricycle operator na si Marvelyn Alba. Hiling niya na matulungan siya at 10 ng mga kasamahan niyang tricycle drivers. Madalas umano silang pagtripang saktan at takutin ng isang ex-convict. At tiyuhin nitong nagpakilalang taga-Department of Justice daw. Gusto ko pong ireklamo, ma'am, si Sir Narby na siya po nagpapakilalang taga-DOJ po. Ito pong si Narby, meron po siyang pamangkin na bagong laya po na galing sa kulungan po, kakalaya lang po niya. Ginawa po na kanyang pamangkin na kalalaya lang dun sa aming driver. Na itong driver namin na ito is may edad na po, senior na, sinapak. Ngayon, natanggalan po siya ng 2 ipin. Ngayon, bilang operator po kami, syempre, gusto po namin na matigil na po yung ganung gulo dahil hindi po maganda para sa amin na operator at saka sa mga driver ko na naghahanap buhay. Kaya, ginawa po namin, pumunta po kami dun sa lugar kung saan po yung mga driver namin para ayusin, alamin po kung ano yung nangyayari. Ito naman pong si Narby na taga-DOJ po, sumugod po sila. Kasama po yung kanyang kamag-anak na bagong laya, saka yung iba pa niyang mga kamag-anak din. Ang pakilala niya po kaagad, siya daw po ay taga-DOJ na driver, bodyguard daw po ni Director. Huwag ka ganun. Kaharap mo kami. Huwag mo kami. Pasok mo eh. Ayaw, pasahan na mo. Pasok mo. Ano yun? Pasok ka pa. Ganyan ka pa tapos ganyan ang pasok ka na dito. Tapos ang sabi niya, gusto mo pagawaan kita ng tsapa? Sabi nung taga-DOJ kay chairman. Kaya nga lang, magti-training ka sa akin. Sabi niya ganun kay chairman. Kung ang gusto po namin, ma'am, kung totoo po na meron po siyang boss na bigatin, bilang kami po ay negosyante at mga simpleng driver lang naman din po yung aming kasama na naghahanap buhay, wala po kaming laban. Kaya ang gusto ko po sana, natulungan po kami ni Sir Ben po. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa #ipabitag mo. Una sa lahat, linawin po natin, walang sino man ang pwede magmalaki na sila'y taga-DOJ, taga-Malacanang, taga-Kongreso, taga-Senado, Police, Army, or sino man yan, kapag kayo po'y nareklamo rito sa pang-aabuso. Ang pagiging empleyado po ng gobyerno ay pagsiservisyo sa tao. Kasi yung narepresenta na institusyon, tulad ng DOJ, baka masira dito sa kolokoy na kung sino man nagpapakilala. Hindi po gawain ng DOJ. Ang sa DOJ, nandyan po yung NBI. Sa lalim po ng Department of Justice, yung kalang enforcement arm is NBI. At saka, ganun din po yung sinasabing prosecutions, mga fiscal's office. So, linawin po natin. Ang reklamo po rito ay pang-aabuso, pagpapakita raw ng tsapa, nito nagpakilala, siya po ay taga-DOJ. Baka hindi alam kasi ng Department of Justice. Makikita niyo po, kausap ang barangay chairman, itong nakasando at nagpapakita dyan ng tsapa na nandyan sa kanyang pantalon, yan daw po ay tsapa ng DOJ. Kung ako dyan, hablutin ko yan, malalaglag yung pantalon mo dyan, kikita yung tinatago mo dyan sa kita mo, hinahawak-hawakan pa si Kapitan, samantala si Kapitan pumunta para lamang, ayan, nakikita nyo. Hindi po magandang tanawin to para sa akin, mga boss. Kami po, pag nilapitan, wala kaming inaatrasan kahit sino pa kayo at kahit pag kayo ng aabuso ng mga tao, partikular kapag gumaganap ng trabaho, yung pong barangay chairman.
Oh, dito po ngayon ang mga nagsusumbong sa atin, kakasama natin live itong mga nagre-reklamo, tricycle operator. Kita nyo si Marvelin at saka si Austria Magno Danilo. Magandang umaga sa inyo pareho. Magandang umaga po, Sir Ben. Alright, una sa lahat, salamat na pagpunta nyo sa amin dito po sa hashtag ipabitag mo. At kay Mang Danilo, kumusta na po kayo, Mang Danilo? Nag-ano lang po. Pakilakas lang po ng boses, kumusta po kayo? Nag-ano lang po. Nilalamig ka? Oo, hindi, ano lang. Ninenervyos ka? Ninenervyos lang. Ba't ka naman ninenervyos? Hindi naman ikaw na nga na biktima, ikaw na nasuntok, ikaw pang parang mukha naman akong kilabot nito. Mariusip. Kawawa na rin ako, sir. Kasi parang api na rin ako ng ganyan na bagay. O, sige. Ganito, kaya naman kayo in-interview live, nakuha na namin, nag-imbestiga na kami. Hindi maganda yung nagpapakita ng tsapa ng anumang tanggapan. Dahil ang paninilbihan sa pamahalaan, una sa lahat, pagsiservisyo sa taong bayan. Kung ikay nasa DOJ, PNP, or NBI, or militar, or sa Senado, sa Kongreso, hindi pwedeng ipagmalaki ang anumang ID or tsapa na nirepresenta ng individual, lalo na kapag sa gobyerno. Di ako naniniwala na itong tao na ito nagpakita ng tsapa ng DOJ, kalokohan to, kahit na siguro sa NBI magagalit dito sa ginagawa nito. Kaya ako nagagalit una sa lahat, siya yung sisiga-siga sa komunidad, basta na lang sinuntok ka, senior citizen ka na, elderly abuse ang tawag niyan. Nagtatrabaho ka pa bilang tricycle. Ilang taon na po kayo, Mang Danilo? 48 po. Oo, akala ko senior sabi mo. 48 ka ba? Mga 50 na po, mga ganyan. 50 ka na. Hindi ko pa alam po yung ano ko. Hindi mo alam? Bakit hindi mo alam? 50 plus na, 50. Okay, sige na lang, okay na lang. Sabihin na lang natin, o sige, ganun na lang. So, siya yung, meron pa bang senior na sinuntok ng tanggalan ng ipin? Ano po, wala naman po. Pero, Siya lang yun? Opo, siya lang po sa driver po na. Sa driver. Okay, kaya kayo nandito dahil nagre-reklamo kayo na itong driver mo, si Mang Danilo, akala namin senior citizen. Hindi ba nagsabi rito senior citizen to? Wala ka pang senior citizen card? Wala pa po. Wala pa. Senior po. Mamaya tutuktukin ko yung nagsulat dito na senior citizen ka na. Sigurado, dadalhin ko sa'yo. Sasabihin, sorry, ginawa kang senior. Anyway, ganito na lang, ano? So, sinuntok ka. Ba't ka sinuntok, Mang Danilo? Anong nagawa mo? Bakit nabwisit? Wala naman ako nasabing masama, sir. Okay. Yung nagbigay sa akin ng pagkain na lasing, lumapit sa akin. Lasing. Hindi, yung nagbigay sa akin ng pagkain, sir. Yan ang nagsalita sa kanya. Bigla siya naglakad papunta sa akin. Yung sasapak. Yung nanapak sa'yo. Kilala mo yung nanapak sa'yo, Mang Danilo? Kamag-anak rin yung yung... Kilala mo siya? Hindi mo siya kilala? Kilala. Bata pa yun, kilala ko na siya. Okay. Parang... Yung nanuntok? Ayan, yan ang si alias Ian. Kilala ko na po yun. Siya. Bata pa lang. Ito ba'y pinabarangay ninyo? Opo, Nagkabaranggayan? Nagpusap po sila sa barangay po, Chairman. Pero ang ano po, naging sagot po ni Kuya Magno, nakipag-ayos na lang po siya kasi nga po natatakot na lumaki pa po. Si Magno? Sir. Opo, Okay. si Ang Danilo o Magno ang tawag sa kanya? alias Magno po kasi tawag. Alias Magno o Magno. Magno, alias Magno. So nakipag-ayos ka na. Opo. Ba't ka nakipag-ayos? Natakot ka? Takot lang po ako kasi marami rin ho sila kasi parang okay. sa kanila na batas sa lugar na yun eh. Sige. Okay. Sino pa ang mga nasuntok nitong si alias Ian? Bale po, yung driver po namin na isa pa at saka yung kuya po niya. Ngayon, nagsumbong po sila sa amin na ganun daw po yung gagawin sa kanila. Kaya kami naman po, agad po kami pumunta ron para hindi na po umaulit yung nangyari po kay Kuya Magno. Okay. Kasi parang manununtok ulit ng mga driver mo. Opo. Bakit pinag-iinitan yung mga driver mo? May kinalaman ba sa tricycle to? Wala naman po, sir. Ang ano nga lang po namin, bakit nga ganon? Kaya Okay, gusto sandali. po namin... Kaya ako ang nagtatanong sa'yo. Sagutin mo lang ako. Ano? Kasi tapos na yun. Na-imbestigahan ka na sa baba. A-action tayo rito. So, bakit kinukursunada ang mga tricycle driver mo? Anong mga gawa ng tricycle driver mo? Parang, eto matatanda na, sinuntok na tanggalan ng ipin. At pagkatapos ng sinuntok ni alias Ian,
yung nanuntok, yung siya yung nanuntok si alias Ian. Tapos nagpakita itong kanyang, ano to, pinsan niya? Pinsan niya po. Ano? Hindi ko po sure. Basta Okay, mag-anak niya po. Kamag-anak niya. O sige, ganito na lang. Kakausapin muna natin ang commander ng Sibana Police Station. Diyan ho, okay? Si Kapitan, Police Captain Alfie Odasco. Magandang umaga po sa iyo, sir. Kapitan. Magandang umaga po. Okay. Sir, I don't know kung nakaabot po sa inyo. Ito po ay barangay, ano? Pero mga tricycle driver na nasuntok ata ng isang sisiga-siga na alias Ian, mukhang bagong laya. Idinulog po nila sa barangay. Pagdating po sa barangay, pumunta naman, sinamahan sila ng kapitan ng barangay para puntahan sa lugar. At nagpakita raw po atang isang taga-DOJ na ang pangalan Narvi Rico Valencia. Nakikita sa video na naka-short siya, nakasando, tapos nagpakita ng tsapa, nakikita po sa video, si barangay chairman na. Sir, sa mga ganitong klaseng pananakit, pagkatapos po, alam ko naman pambarangay, sir, pero yung pong nananakot sa lugar, nakapareho niyang sisiga, bagong laya, pagkatapos lulutang, yung kanyang tiyuhin or kamag-anak, pinakita yung tsapa, taga-DOJ raw, at may mga usapan sila na record. Ano pong magagawa ng mga pulis natin, sir? Sir, actually, ganito po yan, no? Nirespondihan po natin yan. Pumunta dito si Sir Frederick Mangaya, Okay. yung mister ni ma'am. Okay. So, siya po nagpa-respondi sa atin. Opo. So, ang ginawa po natin dyan, kasi nga, sabi, allegedly, nagdi-disturbance doon. May mga, nagkasagutan sila doon sa lugar. Okay. So, ngayon, pinapuntahan po natin dyan, pinarespondihan po natin. Andun din si chairman, kasama si chairman, dinala po dito sa PCP natin. Opo. Yung pinaka-punos dulo po dyan, nakikita ko yung yan po si ma'am, si tatay, Oo. na allegedly sinuntok ni sir. Opo. So ngayon, pagdating dito po sa opisina po natin, kinausap po natin kasi parehas silang mainit na dalawa. Ang aligasyon naman ni Sir Valencia, kasi nagpakilala po yung nagpapakilalang taga DOD, allegedly may sukbit na baril si sir. So Sino daw po may sakbit ng baril, Kapitan? si Sir Frederick. So ngayon, pero Frederick? nagpakita naman po siya sa amin Mister mo? Okay. So, Mister, nagpakita naman siya. sir, sandali lang, So, Mister pala nitong itong operator, si Marvelyn Alba, yung umano'y, sabi ng gano'n, na may dalang baril? Opo, parang gano'n yung aligasyon ni ni Sir Valencia. Okay, Pero po, napakita po si Sir Frederick ng mga ng papel. Although hindi namin nakita yung baril na doon sa katawan niya, Okay. pero nagpakita siya, nag-submit siya sa amin ng mga lisensya at Papers. petition. Opo, okay. So, ganun po nangyari. Ngayon, as to kay tatay naman, kasi nga, tinanong ko, tayo kailan pa po nangyari dyan? At sabi na, last 2 days na nangyari. Sabi ko, ano po bang plano nyo kung sakali? At balak nyo? Kasi sabi ko, kung magpapile naman kayo ng complaint, wala naman pong problema yan. At tatanggapin po namin yan, i-assist po namin yan. At kami po dito ay nasa gitna lang kasi argumento lang naman yan. Tama. At kung kaya nating gawin ng paraan na magkasundo tayo at hindi na umantong sa ganyang bagay na magkakasakitan tayo, andyan po si chairman, andyan po yung yung barangay natin para pagkasunduin kayo at ayusin kung ano man ang problema nyo. Yun po yung naging natin dyan, naging disposisyon po sa magkabilang panig. Sir, salamat po, Kapitan, sa pagpabigay linaw po. Malaking bagay po sa amin to sa pagpa-public service po namin. Kaya tinawagan po namin kayo dahil unang-una ay rumisponde naman po kayo. Ang medyo nawala po dito sa kunting pag-iimbestiga po namin para makita, yung mister pala ni Austria, ni itong tawag dito, anong pangalan mo, Mrs.? Marvelyn Alba. So, mister mo yung nakasagutan nitong yung parang gano'n ata sa may presinto? Paano pumasok dito ang mister mo? Bali nga po. Kwento mo sa akin kasi medyo wala to sa sumbong Bali nga po, nung pumunta na po kami dun po sa lugar, kung saan po yung mga Kayo driver kasama na. ni mister mo? Opo, magkasama Sumama po ang kami. mister mo?
Magkasama po talaga Alright. kami palagi. May sukbit na baril Wala po. Yung pong gamit po niya is nasa motor po. sa motor. So, bakit kayo pumunta roon sa lugar? Pumunta nga po kami para po idulog po kay chairman Ah, para kay chairman. mapag-ayos po yung Okay. gulo Okay, para sige, hindi na sige. maulit. Okay, sige. Ang naging problema rito, parang ikaw ngayon ang nirereklamo na may baril, yung may mister mo, at saka tuloy yung nagpakita ng tsapa ng DOJ. So, ang hindi na nakikita rito, itong nasuntok nung mukhang nawawala sa issue rito, yung itong si alias Ian. Wala akong pakialam sa mister mo kung may papel ng baril sa susunod, basta't hindi lang nakikita pagsusuklit. Opo, Bakit hindi naman. kinakailangan magdala-dala ng baril? O kung kinakailangan niya, dahil licensed firearm naman siguro siya Opo. holder, importante. Basta't hindi niya pinakita, hindi niya Hindi. tinakot. Ang sa akin lang po rito, andyan pa po ba si Kapitan? Kapitan? Nandito pa po sir, nakikinig po ako sa inyo. Okay. Sir, ganito lang sa akin. Medyo ihihiwalay po natin dito yung pong si Mr. Ho, nitong si Marvelin, na may dalang baril na wala pong pangalan dito, wala po sa aming file. At doon ho, parang paano po nangyari na parang yun pong inarereklamong nagpakilalang taga DOJ, parang nauwi doon sa sinasabi. Kasi dito po si Chairman, may picture po kami rito, si Chairman, kinakausap ata para, for whatever reasons, pakinggan nga natin ang video na to kung anong usapan na to, para mas maganda makapakinggan natin siya. Pwedeng ipalabas ko yung video na yan, pwedeng kaya natin, pati kung kaya, para makita Huwag ka natin. ganun. Harap mo ko eh. Huwag pasok mo eh. Ayaw, pasok na po. Yung pasok mo. Ano yan? Pasok niya pa. Ganyan ka pa tapos ganyan ang pasok mo na dito. Ayun. Sir, parang si barangay chairman po ang nagpuna dahil bago po dumating sa presinto po, sir, siguro, wala pa po kayo dyan, sir, ay parang lumutang po itong nirereklamong taga-DOJ, nagpakita ng tsapa, humarap kay Kapitan, may discussion po si Kapitan at yung sa DOJ bago pumunta sa presinto. Ay nakasuntok na po yung si alias Ian na ang lumutang naman dito, kamag-anak po ni alias Ian na nakasuntok, at kausap po si chairman. So, dito po sa parting to, tatanungin kita. Dito ba, wala pa kayo rito? Wala pa po kami. Late po kami dumating dyan na sir. Okay. Kaya okay, hindi po okay. namin masyadong alam yung pangyayari. Alright, Kaya sige, nga sige. dinala po namin dito sa opisina. Thank you, sir. Malinaw na po. Sa parting Opo, sir, po opo, to, sir. sir, nakita po kasi yung bang video sa cellphone na kinukunan nila habang kausap si Kapitan, nagpapakilala at dinidisplay niya po yung tsapa niya na taga-DOJ siya at nagtatalo na po sila ni chairman. Si chairman po hinalal po diyan sa barangay. Ito naman po ay naninilbihan, public office. Kung tutugon taga-DOJ, hindi po dapat dinidisplay ang tsapa kasi unang-una ang pagpunta niya riyan, parang si chairman ginagawa yung trabaho. Biglang lumutang taga-DOJ. Hindi magugustuhan to kahit ni Secretary Boying Remulla, magpapakilala, magpapakita ng tsapa. Parang threat na rin po yun na pagpunta niya dahil hindi siya kinakailangan pumunta roon dahil ginagawa po ni chairman ang kanyang trabaho. So, nag-umpisa po to sa panununtok nitong bagong laya daw po, sir, na ito ho si alias Ian na kamag-anak nitong itong nagpakilalang taga-DOJ. So, ang sinuntok po nandito po sa amin, kaya dito po si tawag dito alias Danilo, si Austria ba ang pangalan mo? Austria Magno Danilo ang last name. Hindi Austria pa ang apelido. Okay. Ali. Danilo. So, akala ko kasi ang ganda ng pangalan mo Austria. Yung pala Danilo Magno Austria. Oo. Okay. Di, So, Danilo Austria. Alias ko lang yung Magno. Alias lang po niya sir yung Magno. anong apelyido mo? Austria po. Oh, Danilo Austria. Huwag na natin tawagin yung Magno. Okay, kasi baka malas tayo diyan kaya masuntok no. So ganito na lang. So si Danilo, bakit ka sinuntok nitong bagong laya na ang pangalan ni Ian? Anong ginawa mo at bakit umabot sa ganyan? Nasuntok ka. Sa tanda mo niyan, nakita mo bata pa yung si Ian na yan, nakita mo lumaki, sila sisiga-siga sa lugar. Ang dahilan, bakit? Gusto ko malaman ang dahilan. Ba't ka sinuntok kung ikay nagtatrabaho? May ginawa ka ba? Wala, sir. Yung tricycle nakatabi na po, sir. Ganito nangyari noon. Yung pangyayari noon, may lumapit sa akin lasing na binigyan ng pagkain.
Ngayon, sinabihan daw siya na supot, malaki lang yan, supot siya. Kaya sinabihan. Ako na nilakad niya yung area na yon. Paglakad niya ng area na yon, malayo siya sa amin. Okay. Paglakad niya ng area na yon, bigla akong sinapak. Okay, No okay. permanent address yung sapak niya. Okay. Sinapak ka na lang bigla. Oo, Okay, bigla sige na lang. Okay na ha. Sige. Tinanong na. Okay. Sige, kasi medyo mahaba pang story nito. Ang gusto ko lang malaman kung bakit ka nasapak. Okay, Sanet. Titingnan natin dito sa telepono, sa cellphone. Alright, okay. Ito, sa linya ng ating cellphone ngayon, ginagamit na yun. Mahirapan to sa... Kapitan Edmond de la Paz, magandang umaga po sa iyo, sir. Magandang umaga rin po, Idol. Okay. Good po. Sir, nakikita ko kanina, kaya nakita ko na kayo po'y pumunta ata doon sa lugar na may kaguluhan bilang ama ng barangay. Nagpakita kayo, tapos may video po rito na parang may lumutang ata, nagpakita sa inyo ang tsapa ng taga-DOJ. Ano po ba nangyari dito, Kapitan? Ano bang naging dahilan? Bakit parang... Ang unang pangyayari po, kasi po operator po yan ng tricycle, yung po nagpo-portal po na si Oo. Philippine. Tama po, tama. Meron pong sinaktan na driver po siya at ng mga Valencia at nag-report po sa barangay at na-i-blatter po dito. Kaya tinatanong ko na magpa-medical na kung may kumit siya. Sabi niya, hindi naman chairman. Sinabi ko na sa barangay kasi sinaktan ako. Sabi ko, sige, kung ayaw naman mag-complain, sige. Tapos, itong pangalawa naman, mananakit ulit sa driver niya. Okay. Sasapakin na naman daw. Ngayon, sabi ko, nung nalaman niya, pumunta siya sa barangay, yung Alvin, yung complainant. Opo. Sabi ko, sige, hintay mo ko na lang doon sa may kanto, yung may binabantay akong lote, doon naman yung mga tricycle driver. Ako sabi ko na doon para makalis na. Hindi na, una na nga po siya, tapos sumunod ako. Okay. Kaya ito, ewan ko, biglang nagsulputan na ang dami ko, tapos dumating na yung Narvi na taga-barangay ko na Valencia, na may dadaldalan tsapa na pinakikita niya gano'n. Basta po ano yung tsapa na yun. Tapos sa gobyerno raw siya, nag-DOJ daw siya. Tapos naman sa kanya, yung problema kasi, hindi mo naman yata alam, sabi kong ganyan. Ayun, nagtatalo-talo na po silang dalawa na nakikinig ako. Nagpapaliwanag po ako kay Narvi pero hindi niya po ako inaano eh. Okay. At pinagpangan niya nga ako dahil tinapiktan yung kamay ko. Okay. So, Chairman, parang lumalabas yung nasuntok dito si Danilo Austria. Magno po. Si Magno. Apo. Nasuntok nitong kamag-anak nitong si Nardi. Nardi po. Si Nardi. Opo. Ang nanuntok ay yung si alias Ian, bagong laya. Opo. So practically kasi parang lumalabas dito, itong alias Ian, ito yung siga-sigaan, ito yung nanununtok pagkatapos pag nananakit. Hindi ko maintindihan kung bakit lumulutang itong si Narvi Valencia, nagpapakilala taga-DOJ. Dapat kung kamag-anak niya yung pinagsasabihan niya, ex-convict pa kung totoo man. Totoo bang ex-convict to? Opo, yung yung Ian po. Si Ian. So kamag-anak ni alias Ian, itong ex-convict, itong si Narvi Rico Valencia na taga-DOJ daw. Opo. Isang buo po. Pinsan buo. Ito ba ang dahilan kung bakit lumutang itong si Narvi Rico Valencia, nagpakilalang taga-DOJ, nagpapakita ng tsapa, matapos manuntok yung kanyang pinsan na si alias Ian? Opo. Ayun. So, ano pong tingin niyo dyan, sir? Mukhang dapat siguro ay ibalik sa kulungan ito si alias Ian uli. Baka hindi siya kinakailan sa komunidad kasi pagiging siya diyan, magiging parang mapapahamak, nananakit, mukha ata namimiss niya, baka gusto niyang bumalik doon sa resort na pinanggalingan niya. Mukhang kailangan niya siguro kasi mukhang hindi sanay sa mga tao sa labas, nanununtok. Ano tingin niyo, Chairman? Sa akin po, may record po kasi po kaya po siya na kulong may record tapos ito mga Okay, ex-convict, ano po mga record ng alias Ian na pamangkin po ni taga Nardi Valencia, taga DOJ? Ano pong hold up po. Hold up? Opo. Sa computer shop yung huli niyang ginawa yung hold up po sa computer Ano shop. pa yung mga kaso niya, maliba? Meron din na, hindi ko lang confirm siya, meron pa parang nahuli yata siya sa Quezon City rin. Sa Quezon City. Okay. Chongqing naman sa Marijuana.
Oh, chonky. Maraming ano pala to. Oh, Chairman, so anong sa palagay nyo rito? Kayo ba'y kampante o gusto nyo bang ipaabot kay Hepe? Itong alias Ian na to, mukhang nagsisiga-sigaan dyan, kalalaya lang. Oo. Yun nga sir, medyo hindi ako kumpurot dyan sa mga yan. Kasi yung mga yan, pagka may nakanti ka dyan, meron ka nakatagutan yan, nagkokontakan po sila. Tapos dadabi sila, tapos tataktagan nila yung tao. Kuyog ang dating. So lumalabas parang sisiga-sigaan sa komunidad, tinatakot kaya dahil may connect sila taga DOJ. Itong siga-siga rito, yung kalalaya lang si alias Ian, tapos natatakot ang mga taga-barangay kasi may connect, pagkatapos pag nakanti lang, kukuyugin ko, kontak-kontak sa mga tropa, parang ganon. Opo. Noong December po, meron ho sa akin naging kaso rin dito na dito mismo sa barangay ko. Bali yung mga kamag-anak din niya, nagkaroon din ng kaguluhan din dito. So parang lumalabas, Chairman, parang troublemaker tong si Ian, kamag-anak ni Ian, first cousin ni Nardi, nagpapakilala ng taga DOJ. Yun nga. Maayos naman po sana kung kasi kung biglang dumating po yung Narby na nagpakilala ng taga DOJ, ayun, doon po nagkagulo-gulo na. Kaya hindi ko na po maawat. Ayun. Kaya nagtawag na po kayo ng pulis. Bali, ang tumawag po yung operator po kasi po talagang sinabi ko naman sa kanya, inakbaya ko pa si Narby. Sabi ko, hindi masamang tao yan, yung tao yan. Nangangapa rin sila dahil ang dami na ho nila kasi parang huyog na po yung dating Sabi ko, patay ito. Sabi ko, magugulpit si yung operator. Okay. So, buti na lang na nakatawag kayo ng pulis. Opo. Alright. So, ano pong gusto ninyong mangyari, Chairman? From the standpoint na kami po sa #ipabitag, wala kaming pakialam kung marami sila dyan. Pag medyo may nakikita na namin na pareho dyan, may isang taga DOJ, makakaabot to sa DOJ, makakaabot to kay Secretary, o di naman kaya, may sa NBI, ipapasearch namin ang record nitong si Marvy Rico Valencia para malaman namin at makuha na ng pahayag. Gusto ko ma-interview to at harap-harapan at saka yung kanyang sisiga-siga na kanyang pamangkin, huwag lang magtago. Yan ba yung gusto mo mangyari? Sir, ako kasi ang balita ko, parang dating pulis din ko yata sinarap. Si Marvy, dating pulis. Kung dating pulis siya, wala namang masama kung dati siyang pulis, kung maninilbihan sa DOJ. Kagawaran ng katarungan, dapat siya, pag sinabing justice, inhustisya po yung pananakit ng kanyang kamag-anak. Ang pananakit ay inhustisya na po yan. Kaya kung nakikinig man sa atin ngayon, sa kabilang linya, Kap, nakuha mo yung ibig mo namin sabihin, Kap, na parang, siguro, Kap, baka ako'y pinaabot ko na sa inyo, Kap, Kap Odasco, Kapitan? Yes, sir. Ako na po, wag po kayong mag-alala at gagawan po natin ng action dyan. Nandiyan naman po yung direct line ko kay Chairman at kay Sir Marvy. Alright. Pag may ganyang insidente at gagawan po kagad natin ng action. Baka pwede nyo sa Kapitan bisitahin itong si alias Ian, pagsabihan na yung kanyang pagsiksiga-siga, lalo kung sa Amerika po yan, ex-con po yan, kung ano man yung kanyang ginagawa, dapat nasa parole status yan dapat laging chine-check yan ang kanyang parole officer, baka gumawa naman ng kalokohan. Para sa akin po rito, mukhang nagkakalat ata sa barangay ninyo. And gusto ko lang sabihin, Kap, baka pwede niyong puntahan or medyo bisitahin itong si alias Ian. At siguro, Kapitan, pati na rin yung kanyang kamag-anak na pwede po, with due respect, baka pagsabihin niyo na po si RV Rico Valencia, taga DOJ, hindi po trabaho ng DOJ makialam sa mga ganitong pambarangay. Lalong-lalo na kapag kayo NBI or ikay nasa Department of Justice or nasa Public Attorney's Office or sa Fiscal's Office, under ng DOJ po yan, Kapitan. Opo, sir. At gagawin po natin yan at para matapos na rin po yung problema at magawa natin ng solusyon para hindi na po maulit yan. Sige. Kausapin po natin both party para para maayos po. Sige, ganito. At hindi na lumala yung alitan ng dalawa. Parang ang kailangan lang ni Kapitan dito, ni Chairman, Captain Odasco, ni Kapitan Edmond de la Paz, yung katahimikan at wala naman magsisiga-sigaan dyan. Bilang ama ng barangay, siya ay nababahala
na hanggat nandyan si Ian, magkakaproblema tayo dito sa parting to. Okay? Opo, sir. Opo, sir. Okay, sandali, ano? Sa linya ng telepono, nandyan ngayon si alias Ian, yung sumuntok sa tricycle driver. Alias Ian, magandang umaga sa iyo. Okay, Adriano? Yes, sir. Ay, ikaw yung kausap ko ngayon sa kabila, si chairman, nandito sa amin yung complainant, at saka si kapitan. May picture kami sa iyo, ikaw rin sumuntok ng tricycle driver, bagong laya ka lang ba? Opo. Kailan ka lumaya? Yung isang linggo po. Isang linggo lang. Kalalabas mo lang, pagkatapos may trouble ka na agad, namimiss mo ba ang kulungan? Hindi ko, sir. Gusto mo ba, saan ka ba nakulong? Sa Munte? Sa Bikutan po. Sa Bikutan. Gusto mo bang bumalik uli? Tulungan kita, gusto mo? Hindi po. Gusto mo bang maghimas ng matatabang reha? Siguro nararapat doon ka. Mukhang nagiging mukhang nagiging basura ka ata sa lugar ninyo, hindi kaya? Hindi naman po, sir. Ay, hindi talaga, sigurado ka? Narareklamo ka, may reklamo sa iyo, nagsisiga-sigaan ka raw dyan. Bibisitahin ka ngayon ng kapitan para kausapin ka. Tandaan mo nasa watchlist ka ng bitag ngayon. Babantayan ka namin, pati yung pinsan mo, pinagmamalaki mo. Bibisitahin ko yung Department of Justice, NBI, hahanapin ko. Saan nagtatrabaho yung pinsan mo? Si Nardi, saan nagtatrabaho? Taga DOJ raw, siyempre alam mo yan. Kinakanlong ka ata ng kamag-anak mo, base doon sa video nakita namin. Ikaw yung mitya, ikaw yung kaguluhan dyan pagkatapos sinasalba ka ng iyong pinsan. Nagkaayos na po kami yan. Hindi. Alam ko nagkaayos ka, nakasakit ka eh. Pero baka uulitin mo, tapos uulit ka naman ata, nag-aayos ka. Pero ngayon, ayusin mo ang sarili mo, ayusin mo dahil nakaabot ka na sa amin. Opo, sir. Naintindihan mo? Opo. Hindi ubra sa akin, kuyog-kuyog ko. Pag ako'y nagpakita rin, at hindi lang dyan, gusto ko lang makita kung paano ka. Hindi ako makikialam sa mga trabaho ng barangay. Pero kung hindi ka kaya ng barangay at medyo pinaglalaroan mong alagad ng batas kasi alam mo, pambarangay lang kaso mo. Pero kung nananakit ka ng physical injury, pwede ka nang bisitahin, pwede ka nang i-blatter uli. Para susunod, pag ikay nasampa ng kaso, sisiguraduhin ko, tatagal ka sa kulungan eh. Gagamitin namin ng records to, yung itong mga video rito, lahat na gumugulo ka. Hindi po, sir. Sisiguraduhin namin, umayos ka. Narinig mo ako? Opo, sir. Isa pa. Subukan mo, isa pa. Ngayon, parang napakatinong-tino mo, pero ang laki-laki ng mga tattoo mo rin, laki-laki ng braso mo, tapos nanununtok ka ng matanda na alit ng katawan. Ano nasa utak mo nung sinuntok mo tong Itong itong tricycle driver, si Danilo. Sinumaan po ako nun. Ano nga ang dahilan? May dahilan ka ba? Tama bang ginawa mo? Manuntok ka? Sinabihan niya po kasi ako, sir, na... Ano ngayon kung sinabihan ka, ikaw dapat magpapasensya ka. Alam mo, dapat ex-convict ka eh. Mas lang po yung glan ng dugo ko na... Tumaas ang dugo mo. Dapat sa kulungan ka. Sa susunod, maglagay ka ng posas para... Mariosep ka. Babalikan mo rin yung tricycle driver na tatakot sa'yo. Hindi ko wala akong ganun. Walang ganon. Hindi na daw babalik. Sige, ikaw magsasalita. Bali po ngayon, sir, ang kinakabahala po namin, saka po ng mga driver namin, may isa pa po silang bayaw po ni Sir Narby, yung taga-DOJ po. Ang ano po namin, nag-jeep po yun. Bali, isa po din yun sa kumuyog din po doon kay chairman mismo. Doon sa barangay po mismo ni chairman. Chairman, isa ba rin kumuyog daw yung isa doon na may jeep, yun ba? Yung bayaw po ni Narby po. Totoo ba to, chairman? Ano po? Totoo ba yung parang may bayaw pa raw si Marvin ata, Nardi? Meron po, taga Makiling po, yung TIG po ang pangalan. Makiling. Bali, responde rin po sila nung kinakausap nila yung operator na si Alfie. Parang Nagkakamiyaw sila, talagang nagpuntahan. Pati yung bayaw, taga mapunta, may mga karkata pa, nandiyan po. Bay, kuyog na yan. Parang sila na ang batas dyan. Di kaya, ano kaya, Chairman, i-report mo kay Mayor to para kung minsan mazona yan dyan ang mga pulis natin. Tapos, ibigay mo nga lahat ng mga personalidad na nanggugulo dyan pagkatapos ililista namin. Siguro, Maraming salamat. Sige, mag-uusap tayo pagkatapos nito, Chairman, ha? Opo, maraming salamat Okay, po. sige. Okay, sige. Ikaw naman, alias, ang totoong pangalan mo, Adriano pala. Adriano, makinig ka. Ano niya ka pa, Adriano?
Opo. Alias Ian, makinig ka. Ha? Hindi ubra sa akin yung lintek na siga-siga mo. Nakikinig ka ba? Opo, sir. Eh mga taong kapareho mo dapat sa kulungan. Kung mananakit ka pa, itaga mo sa bato, may sasakit sa'yo. Wala akong pakialam, wala kaming pakialam sa labas, at walang pakialam ang komunidad sa mga taong basura na nananakit. Di ka pa nakakatagpo ang sigurong kapareho mo, kinakaya-kaya mong komunidad ninyo. Ako nasa barangay ka lang, nasa lugar ka lang namin dito. Nako, sus Mariosep ka. Mayos ka. Nakinig mo ba ako? Opo, sir. Sabihin mo sa mga kamag-anak mo, umayos na rin ha. Wala akong pakialam kay Nardi, kung sino pa yung mga bayaw mo dyan, yung Nardi na yan ha. Itong Nardi na to, hahanapin namin sa DOJ kung nalistahan, kay i-check namin to kung saan nagtatrabaho. Tanong ko sa'yo, saan nagtatrabaho to? Pinsan mo? Sa DOJ po. Sa alam ko sa DOJ, saan? Anong department? Sige nga. Anong department? DOJ lang po alam ko, sir. DOJ. So ngayon sa DOJ, malalaman namin listahan niya, papacheck ko. Eh may tsapa siya, pag DOJ may tsapa, ibig sabihin, special sa NBI? NCR po. NCR, NBI? Hindi po. NCR, DOJ, nandito. Sige, NCR yan. Ano, kaya hinahanap ko. Kapag may tsapa ka, enforcer ka. Yan, kapareho niyan. Ano ba siya, special agent, NBI? Kinig ka, alias Ian ha, ngayon pa lang nakikita mo kung paano ka ngayon, paano kita pinagkakausap. Hindi kita saasantuhin. Tatapatan kong pagiging kilabot mo, mayos ka. Narinig mo ako? Opo, sir. Siguraduhin mo yan ha. Isa pa. Opo. Gusto kong lumutang, isa pa gumawa ka ng kalokohan mo. Gusto kong maglutangan yung mga lintik na siga-siga na mga kamag-anak mo. Gusto kong makita, pakita mo. Siguro makikipag-coordinate kay barangay chairman para dyan sa pamilya ninyo kung talagang kukuyugin ninyong komunidad, malilintikan ka. Taga mo sa bato. Ngayon pa lang, mag-iiwan. Para mo ng awa sa sarili mo, namnamin mo ang paglaya mo. Kasi kung namimiss ka, eskortan pa kita sa loob ng kulungan. Baka kasi namimiss mo medyo naboboard ka sa labas ng diyan sa lugar ninyo kung sino-sino sinusuntok mo. Baka siguro doon ka sa maximum security na Muntinlupa na kinakailangan, kasama mo yung mga gang doon na kinukuha pagkatapos ginagamit na kung paano gamitin sa ewan. Ngayon, narinig mo ba ako? Opo, sir. Umayos ka na lang, ha? Opo, sir. Okay, Yes, sige. sir po. Okay, ganito na lang. Makikipag-usap kami doon sa barangay at sa inyo. Ikaw naman, kung ikaw mayroong baril ang mister mo. Opo. Huwag niyo papakita, ha? Hindi po. Okay? Itong Nardi Valencia, tawagan nga to. Gusto kong bago tayo. Sige, tingnan natin kung makakontakt natin to si Nardi Valencia na to. Sir, ang sabi po sa amin, may nakapagsabi po na yan daw po si Narby, WPP daw po siya. WPP, Witness Protection Program. Ano ngayon? Opo, yun, doon daw po siya. Sige, di bali. Okay, sige, tinatawagan namin. Tawagan, patingin nga kung sasagot. Ito po ang inyong pinanonood. Live po tayo. Ringing. Parinig ako ng ring. Para mo. Ayan, ito yung telepono ni Nardi. Ito yung telepono mong nag-ring. Pakilalang taga-DOJ. Hindi sumasagot. Baka tinimbrehan na to. Sige, di bale. Di bale. Yan po. Okay na. Ganito na lang, madali naman hanapin yan eh. Opo. Okay? Hindi naman, kita naman ang mukha, buong pangalan niya, ma-check naman namin sa DOJ kung saan siya. Okay? Ganito na lang. Sige. Pagsabihin mo mga driver mo rin, kung maaari, easy lang. Umiwas. Kung makakaiwas. Alright? Ikaw naman, Mang Danilo, nag-areglohan na raw ata kayo. Hindi kita masisisi kung nasa linya ka pa. Ito na may kakapitan. Kapitan, nandiyan ka pa? Kap? Wala na. Ganito na lang. So, sa parting to, makikipag-ugnayan kami sa police, makikipag-ugnayan kami dyan sa sinasabing barangay, DILG, PNP. Makikipag-ugnayan din kami sa DOJ. Opo. Okay?
hahanapin namin para makikita rito. Ang DOJ, Department of Justice, yung narareklamo, pwede kami makipag-ugnayan dyan, pwede kami makipag-ugnayan sa DLG pagdating sa barangay affairs, sa ilalim ng barangay affairs, para matulungan si barangay. Etong problema dito, mga residente na abusado. Iwas na lang, ano? Opo. Oh. Wala Kung ano naman. man yung personal na bagay na alit-alitan ninyo, wag nyo nang gawin na personalan. Ako naman, kaya ako nagka-interest. Hindi dahil sa iyo, dahil sa kanya. Opo. Si Danilo, Yun din po yung inaano namin, sir. sandali lang, ano? Opo. Si Danilo Austria ang binibigyan ko. Kumbaga, baka ulitin ulit ang kapareho sa kanya. Total, hindi naman ang kaya-away eh. Ayoko Opo. kasi magamit ang programa ko dahil kasi may mga alit-alitan kayong personalan dahil wala dyan po. sa inyong negosyo. Wala Out lang. Pag sinaktan ka ulit, i-report mo na alam mo na kung saan ka tatakbo. Okay? Ganun din sa inyo. Opo. Dito, takbo ka lang dito. Walang problema. Bibigyan ka namin ng numero para matawagan mo kami. At tatawagan namin yung pinakamalapit na pulis dyan. Makikipag-ugnayan ka lang sa amin. Wala nang problema. Okay? Well, alright. Ganun lang ang gagawin natin. Hindi pa tayo tapos dito. Okay? Ito po ang nag-iisang pambansang sumbungan. Hashtag. Ito ho'y serbisyo publiko sa umaga. Patanghali na po tayo. Iba po ang tatak namin. Tatak Tulfo. Tulong, serbisyo, Tulfo. Ako po si Ben Tulfo. Ito po ang hashtag ipabitag mo. Susunod! Pinay, may boyfriend daw na sikat na wrestler. Pinadalan pa daw ng package. Totoo kaya ito? Full Year Eagle Delivery Services, sana maging honest po kayo at i-deliver niyo po yung aking package. Pinaghirapan po ng aking boyfriend yun na pinadala po sa akin. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Mula Ifugao, bumaba ng Maynila si Isabel Mayamo upang dumulog sa hashtag ipabitag mo. Naloko daw siya ng isang courier service company dahil ayaw daw ibigay ang package na padala sa kanya ng kanyang boyfriend na isang professional wrestler na si Roman Reigns. Dumulog po ako dito sa Bitag dahil gusto ko pong humingi ng tulong kasi ang aking nirereklamo ay si Full Year Eagle Delivery Services Corporation po. Nirereklamo ko po sila dahil inold po nila yung aking package. Ang laman ng aking package ay invitation letter, SIM card na galing sa US, VIP ID card, and then may nakaipit doon sa envelope na $20,000 cash. At sila po ay humihingi ng bayad. Hiningin bayad ay 15,000 pesos. Aking pong pinadala sa True GCash po. Ngayon, hindi po dineliver yung aking package na kanilang pinangako. Ang nagpadala po ng package po sa akin ay aking boyfriend, taga Florida, USA po. Nakilala ko po siya dahil may nagbigay ng number po sa kanya. Kaya siya po ay tumawag po sa akin. 4 months na po, kami po ay nag-usap ng mga madaling araw po. Full Year Eagle Delivery Services, sana maging honest po kayo at i-deliver niyo po yung aking package. Pinaghirapan po ng aking boyfriend yun na pinadala po sa akin. Huwag niyo pong angkinin dahil hindi po sa inyo yan. Yung pinadala ko po sa inyo ng 15,000 ay pinaghirapan ko po yun, hindi ko po yun pinulot. Sir Ben Tulfo, sana po tulungan niyo po ako na makuha po yung aking package dito sa company na Full Year Eagle Delivery Services. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Okay, makakasama natin ngayon live si Isabel. Isabel, magandang umaga sa iyo. Gandang umaga rin po, sir. Okay. Narareklamo mo rito yung courier company. Yes po, sir. Dahil doon sa pinadala ng boyfriend mong wrestler na si Roman, anong pangalan ito? Rain? Anong? Roman Reigns po. Roman Reigns. Okay. Ayan, yan ang boyfriend mo. Yes po, sir. Okay. Curious lang ako, paano mo nakilala si Roman Reigns? Dahil po sikat na sikat po siya sa larangan po ng Wrestling. social media po, wrestler. Siya yan. Opo, sir. Nakausap mo na yan. Opo, sir. Paano kayo nag-uusap? Through sa ano po, Google. Google. Opo, Google chat. Nagchat-chat kayo or ano lang, chat? Chatting po, Chatting. sir. Pero hindi mo ba siya nakita sa personal or o kahit na paano, kahit namang
Messenger, video call, wala? Sir, sa video call po, hindi po kasi allow sa kanilang company na gamitin yung kanyang SIM card Hindi po. allow sa Opo. company. Sa company ng WWF? Opo, WWE. Opo, WWE. sir. Kaya doon sa package po, doon po niya pinadala yung SIM card na gagamitin ko po dito. SIM card. Opo. Nakilala ni Isabel ang kanyang boyfriend dahil sa isa niyang kaibigan mula sa Canada. March 21, umaga nagpadala daw ng package si Joseph kay Isabel. Subalit, kailangan magpadala muna daw si Isabel ng 15,000 pesos bago makuha ang package. Agad naman nagpadala ng 15,000 pesos si Isabel sa GCash account. Sa pamamagitan ng Courier Eagles Delivery Services, ipinadala ang package daw. Ngayon, kailangan daw ni Isabel na magpadala ulit ng 5,000 pesos o 5,000 US dollars para makuha ang package. Ang gusto lang daw ni Isabel ay makuha ang courier na package na pinadala ng kanyang boyfriend na kilalang wrestler ng WWE na si Roman Reigns. Ang gusto lang ni Isabel, makuha yan. Ang pinadala, yung sa kanya. So, nung tinawagan mo ang boyfriend mo, sinabi ba ng boyfriend mo si Roman Reigns, alam niya ba na nakausap mo siya na hindi mo natatanggap yung package? Opo, sir, through chatting po. Through chatting. Opo, na sinabi ko po sa kanya na mag-email din po siya sa company kasi 4 days na po na hindi pa na-i-deliver yung package. Okay. Sigurado ka ba boyfriend mo tong si Joseph? Ito, Lati Joe, American, pero ang pangalan niya ay bakit iba-iba mga pangalan ito? Yung pong- Roman Reigns, pagkatapos iba-iba, picture ng wrestler. Okay. Sigurado ka talaga na ito yung boyfriend mo. Ako curious lang, baka kasi wala talagang niloloko ka lang dito kasi gusto ko lang maintindihan kung talagang baka nagpapadala ka ng pera sa scammer. Yun ang tanong ko lang. Hindi kaya? Sir, yan lang po yung unang padala ko po doon sa Yung 5,000 US dollars. 15,000 po. 15,000 US pesos dollars po. na pinadala. 15,000 pesos. Pesos po. pinadala mo. Okay, sige. Ano daw ang laman ng package na papadala sa iyo ni Roman Reigns na boyfriend mo na wrestler? Ang sabi po niya is SIM card na galing po doon sa US, tapos yung VIP ID card, tapos invitation letter na galing din po sa doon, tapos yung cash na inipit niya sa envelope na 20,000 US dollar. Yun po yung gagamitin ko po sa pag follow up po yung mga papers ko po dito na papunta po doon sa kanya. Kailangan pumunta ko sa Amerika. Opo, sir. Pinapupunta ko sa Amerika, pinadalhan ko ng package. Opo, sir. Laman na yung 20,000 US dollars. Opo, sir. 1,000,000 na yun. 20,000 US dollars is 1 million pesos kung i-convert mo into mahigit. Opo, sir. O ngayon, para sa akin, tinawagan mo ang courier na pinadalhan mo ng package. Sir, Sino nakausap mo roon sa courier company? Yan ba? Yan yung sinasabi mo? Yan ba sa ano rin? Totoo ba yan? Courier Eagle Delivery Service? sir, yan po yung yung nag-email po sa akin. Nag-email. Pero nung tinawagan mo ang number na yan, ano naman? Tinawagan mo? May nakausap ka? Wala po, sir. Wala. Paano mo nalaman na ito? Sige. Tawagan mo nga ang number niyang. Ito yung number na to, 098126 629. Sige, tawagan natin, ha? Okay? Yes, sir. Sige, tawagan natin. Sige. Yan po kasi yung ginamit. Sige, okay. Sige, okay. So ito, pinadala, ito yung dapat mong tawagan. Yes, sir. Pero hindi ko po nagawang Hindi mo nagawang tawagan. Opo, sir. Sino nagbigay sa iyo nito? Courier Eagles Delivery. Si Roman Reigns din. Opo, sir. Okay. Unattended. Kasi po, sila po yung yung airport to airport po ang ginawa. Okay. Una sa lahat, bago tayo pumunta roon sa laman, hinahabol mo. Baka naman ikay nananaginip dito. Baka hindi mo alam na ikay niloloko na. Ako'y magsasabi sa iyo ng buong galang ko sasabihin sa iyo. Ayaw ko namang masaktan ka. Opo. Kasi
So boyfriend mo talaga to si Roman. Ito. Boyfriend mo siya. Itong nasa, yan. Boyfriend mo yan. Opo, kasi Siya talaga nakausap mo or sinasabi niya lang, ako ang boyfriend mo, yan ako. opo, doon sa chatting po namin. Sa chatting niya. Naniwala ka naman. Paano mo malaman? Baka mamaya, iba tong kausap mo, baka taga-Munti. Sa loob ng kulungan ng Muntinlupa. Ako na nagsasabi, isipin mo muna, hindi naman, ayaw kita masaktan kasi baka sabihin mo, killjoy ako eh. Ngayon, sa tuwing nakakausap mo to, hindi mo nakakausap to, chat lang kayo, hindi nagbi-video call, bawal daw dahil ang kumpanya niya hindi anong kinalaman ng kumpanya niya? Pwede naman siya tumawag sa'yo pag nasa bahay na siya. Kasi daw po naka-record po lahat-lahat. Naka-record. Opo. So, yun sabi niya, my lovely wife, how are you doing? Babasa nga muna tayo dito. Gusto kong okay, lakihan. Roman Reigns. Yesterday. Tapos, sweetie, when and there delivering packages. O tapos, Romulo Marquez. Ikaw yan? Opo. Ikaw yan, Romulo Marquez? Opo. Romulo kaya, ano ba? Bakit Romulo ang pangalan mo? Yung po kasi yung ginagamit ko pong Ah. cellphone po. Yung email Romulo po. Marquez. Opo. Thanks, finally you have time to message me, sweetie. Tapos, Roman Reigns. Yes, my love. I hope you miss me. I hope miss you at much. I have been thinking about you all this while. Sagot mo naman. I'm not eating and sleeping to thinking about you, sweetie. You're so much busy. Sabat naman ni wrestler. Meron pa ba? Wala na. So ngayon, okay. Very no good wrestler. You had very good, very difficult to handle. Hindi po nakakausap ito mga boss ha. Ang English niya balentong. Amerikano pa naman. Pambihira talaga ito si Roman Reigns. It's on Facebook. I've on Instagram. Sige, I'll send you my page to add me. Okay, sweetie, sabi mo. Sabi niya, okay, ito na. Wow. Nakakatakot yung muscle niya, hindi kaya? Tingnan natin, grabe ang muscle. Naku, fan page yan, ha? Pinakita niya sa'yo. Opo. Naniniwala ka siya yan. Ngayon, nakausap ko na ako si Ben Tulfo, si Bitag. Ako'y magsasabi, naniniwala ka ba siya yan? Or ngayon na nandito ko, pinagbibigyan kita para sabihin sa'yo, tatapatin na kita, ha? Baka kasi hinahabol mo yung package na wala naman, nagpapadala ka ng pera, pinamanipulate ka. Ang tawag dito, mga love scam or romance, online romance scam. Dito kasi nag-uusap kayo pero hindi mo naman siya nakikita mismo. Page lang. Nagpapadala ka ng pera. Hindi na, maraming na ganito nangyayari. Ngayon, nakakapag-isip ka, naniniwala ka pa rin na ito'y wrestler o hindi. Kasi ako nagsasabi sa'yo para ka masasaktan, dito totoo to. Biktima ka rito ng scamming. At yung nagpadala mo ng 15,000, tinatawagan natin yung pinagsendan mo, pera sa GCash. Ayan. Nasend mo yan. Yes, sir. Okay. So ano ngayon ang gusto mong gawin natin? Sige, anong matutulong ko sa'yo? Sana pong ma-contact po natin yung Collier Eagle Delivery Services po. So, paano kung wala naman talagang pinadala? Anong gagawin natin? Kung sakali yung taong kausap mo ay minamanipula ka, hinuhut-hutan ka lang ng pera tapos sinasabi, papadala. Kasi yung estilo na yan, lumang tugtugin yan. 2006, 2007, 2008, ginagamit yan. Online romance, magpapakita, marami yan. Yan, hindi mo alam kung hello madam, your package, it's expensive and you'll pay extra $5 or $5, so 5,000 USD. So that we'll deliver the package to your house tomorrow. O bakit hindi na-deliver sa'yo? Saan daw yung bahay mo? Saan? Nangupahan lang po ako dyan sa Pasay, sir.
Hindi ko po ni-send po yung yung $5,000 po kasi O di- wala po akong pera, sir. Gusto mo ako mag-send ng 5,000 USD? Hindi po, sir. Anong magagawa natin para makuha natin? Another 5,000, another 15,000 plus yan. Saan natin kukunin yan? Sigurado ka ba na itong kausap mo ay totoo, hindi scammer? Gusto ko lang tanungin muna sa'yo. Hindi ko po alam, sir. Hindi mo na alam. So, nagdududa ka na. Yes, sir. Dapat magduda ka. Okay? Una sa lahat, dahil kausap mo na ako rito, si Ben Tulfo, kami mga Tulfo Brothers, ayaw namin na naloloko yung mga kababayan natin. Mas gusto kong maging paladuda ka na. Ha? Yes, sir. Magduda ka sa lahat ng araw, sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon kapag ito'y produkto na hindi mo kakilala pag nasa digital or sa social media, magduda ka. Ha? Yes, sir. Kaya ako kasi gusto ko lang tanungin kasi kung naniniwala ka naman na talagang wala akong magagawa. Okay? Pero ngayon, nakausap mo na ako, sinusubukan natin, hindi natin makontak yung yung courier na yan eh. Ang sa akin lamang, yung pang-akit sa iyo, yung sinasabi nating yung wrestler. Gusto ko lamang marinig sa iyo, makausap yung isang dalubhasa na mabilisan, Yes, para maintindihan mo. O tatawagan natin to si Dr. Camille Garcia. Siya yung mga normally na nakakausap, yung mga tao kapareho sa'yo. Isang tanong ko pa ulit sa'yo, naniniwala ka ba talaga na ito'y totoo? Or ngayon ay narinig mo na sa akin, ako na nagsasabi, huwag ka man maniwala dyan, hindi yan totoo. Naniniwala ka pa rin o hindi na? Nagdududa na po. Nagdududa ka na. Maganda magduda ka. Kasi una, tanong ko sa'yo, paano maging totoo yan? Hindi mo naman nakilala, bigla ka nilang na Sige. O sa linya ng telepono, si Doktora Camille Garcia. Doktora Camille, magandang umaga. With so limited time, pasensya ka na, tatawag kami siya bago magtanghali. Doktora, magandang umaga. Magandang umaga, sir. Okay, sige. Doktora, ito kasi mas maganda siguro, alam mo naman siguro tong situations dito, marami tayong nabibiktimang kababayan, ganitong klaseng romance scam, online romance, magpapadala sila, nakakausap lang nila sa chat, walang video call, tapos sinabi, nagpadala ako ng package, una, magchat-chat sila, tulad nitong kay Isabel, na parang si Isabel paniwala siya yung kanyang boyfriend ay isang kilalang wrestler sa Florida under WWE, si Roman Reigns. Ang ganda ng gwapo ng litrato, maskulado. Yes. Pero sir, hindi pa niya nakikita talaga o nakakausap ng personal? Okay, sagutin mo si. Ito na si Isabel. Maganda mag-usap kayo bilang babae. Sige, sabihin mo kay Doktora. Doktora, magandang umaga po. Hi, magandang umaga. Through chatting lang po, Doktora. Sige, ilang taon mo nang kausap yung boyfriend mo? 4 months na po. Araw-araw po yun, nagchat-chat po sa akin. Text o nakakausap mo ng personal? Hindi po, Doktora. Through chatting lang po. So naniniwala ka? May pinadala na ba sa'yo? Yung po kasing picture niya, lahat-lahat ipinapadala po. Tapos yung mga ibang documents niya po, katulad ng driver's license, tapos yung kanyang lahat-lahat na kinikita. Tapos yung mga iba pong personal po na sa buhay po niya, sinend po lahat sa akin po. Okay. Pero sigurado ka ba na totoo yan? Meron ka bang nilabas na pera na? Doktora, yung pong 15,000 po, yun po yung una ko pong naisend para ma-claim po yung package na pinadala po niya. Pero nakuha mo na ba? Hindi po, Doktora. Ayun na nga. Kasi baka nga hindi totoo yun, Iha. Paano ka nagiging sigurado na totoo yan? Kasi po nung pati yung manager po niya, nag-email din po sa akin na March 21 po is, yun, pinadala po sa airport to airport po ang ginawa.
Pero ganito iha, dahil kasi pag yung ganyan alam mo, baka hindi sigurado yung totoo. Dahil kasi hindi mo naman pala siya nakakausap ng personal o nadidinig yung boses. Puro mga text lang. Ha? Opo, doktor. So, kung alam mo, mas maigit kasi makausap kita ng personal, ihahatid kita yung grupo ng bitag para matignan natin kung talagang totoo yan. Kasi baka hindi na talaga totoo yan, Iha. Importante na malaman natin kasi maloko ka kaagad. Ha? Opo, doktora. Okay. Oo, mas maigdi yun na ma-confirm natin. Alam mo, kasi sinabihan ka na ni Sir Ben, so ibig sabihin, may posibilidad na hindi totoo yan. Opo, doktora. Opo. Doc? Sige. Doc? Sir. Doc? Okay, ganito na lang, sasamahan na lang siguro namin para mag-usap kayo, babae sa Oh, babae, sige. Opo. tulungan na Mas lang maigi. natin. Tulungan na Opo, lang natin opo. sino. Kasi, Sige, sir. Opo, mas maigi yun. okay, sige. Thank Okay you. po. Thank you, Doc. Sige po. Thank you. Okay po. Sige, sir. Okay. Naawa ko sa'yo, Una sa lahat, pero ayaw ko naman yung masaktan ka dahil naniniwala ka talaga ng totoo to. Pero kung ako sa'yo, mas magandang kausapin ka muna ni Doc Camille. Okay? Yes po, sir. At pagkatapos niyan, para mag-usap kayo ng maayos. Ayaw ko nang in-interview lang kita. Pero alam ko marami pang kapareho mo naniniwala ng kapareho niyan. Pero nasasaktan ka ba ngayon habang nag-uusap tayo na parang unti-unti gumuguho yung paniwala mo? Yes po, sir. Bakit ganun? Parang nasira ko ba yung araw mo dahil nasira namin, dahil nagsabi kayo sa mga na medyo taliwas doon sa paniwala mo? Hindi naman po, sir. Okay. Pero mas gusto ko, kilala ko kasi si Doktora Camille simula nung kami nasa Channel 5 pa, magkakasama pa. Opo, sir. Ganito na lang, wag na natin pag-usapan. Mas magandang makausap mo siya. Usap tayo sa baba uli, ha? Yes Okay? po, sir. Okay na sa'yo. Yes po. Okay, mamaya-maya, hindi pa tayo tapos, ha? Tapos sasabangan. Okay, ngayon. Ito naman, kami po ay, dito, public service panawagan po ng isang ina, nawawalang bata. Sige, pakinggan po natin, panoorin. Umiiyak na dumulog sa Bitag Action Center si Jennifer Bombase ng San Jose del Monte, Bulacan. Halos isang linggo na raw kasing nawawala ang kanyang anak na si John Ray Bombase, 12 years old. Ako po si Jennifer Niglerio Bombase, nakatira sa San Jose del Monte, Bulacan. Dumulog po ako dito para po panawagan ang aking anak na si John Ray Niglerio Bombase. Huling suot po niya yung nasa picture po. Kulay blue po ang damit na may drawing pong Spider-Man at short na blue din po. Huling namataan daw si John Ray sa Barangay Graceville, San Jose del Monte, Bulacan. Lumapit po ako sa munisipyo, tapos sa barangay po at sa mga jeepney po at tricycle driver po. Nalibot ko na po ang San Jose del Monte, Santa Maria, Bulacan, Pandi, Bulacan po at saka Balagtas po at Marilao po. Ganun din po sa Heritage, Bagong Silang po. Kung saan na po ako lumapit. At nag-post na rin po ako sa social media po. Pero ni isa po wala pong nag-comment na nakita po nila yung anak ko. Dalawang CCTV na po yung tiningnan namin, wala pong anak ko na lumabas. Ibang bata po ang lumabas. Walang ibang gusto si Jennifer, kundi ang makapiling niya muli ang kanyang anak. Nananawagan po ako sa mga tao pong nakakita po sa anak ko. Parang awa nyo na po. Pagbigay alam nyo po sa akin. Sir Bentol po, sana po matulungan nyo po ako na mahanap ko na pong anak ko. Sa mga nanonood ngayon, nakita niyo na, yan ho'y pakalagaan niyo yung mga anak ninyo. Huwag niyo lalo na pag mga bata pa yan. Yan ho ang missing. Just in case nakikita niyo na maaring napadpad sa komunidad ninyo, bata na yan, pwede po kaming tawagan o numero nandyan na rin, o hindi, ilapit niyo po sa amin. So, ayan po yung missing na bata, nawawala. Nagmamakaawa po yung nanay. 12 years old pa lang yun, John Ray
Neglerio Bombase. Kung nakikita niyo, huling suot niya ay colored printed white shirt, pareho sa picture. Yan po, huling nakita sa Pleasant Views Residences Building Unit 20, Barangay 409. Ito yung Building 20, Barangay 409, Graceville, San Jose del Monte, Bulacan. Yan. O kung may nakita niyo po yan, i-report po yan agad. O may number na po dyan, ano? So, or sa amin lang po, ganun lang kasimple. Ang nananawagan po yung ina. Okay. Ito po ang nag-iisang pambansang sumbungan. Higit sa sumbungan, kami po yung nag-iimbestiga, nagtatanong. Minsan nakikipag-usap sa mga nagre-reklamo. Pinakikinggan, binibigyan ng anumang ito'y solusyon. At ina-actionan po namin. Klase-klase pong dumarating po sa amin, dumadami. Hindi lahat ay nabibigyan po namin ng solusyon. Kaya lang kinakausap po namin, naglalaan po kami ng panahon para doon sa mga lumalapit po. Dumadami po sila araw-araw. Nagpapasalamat po kami doon sa mga sponsors po namin, nakikipagtulungan po sa aming public service. Again, ito po doon sa mga partners po namin in public service, wala pong monetary consideration other than pagtulong po nila, yung Tinapayan Festival una sa lahat, mga bossing. Yung pagpapakain po doon sa mga, ayan. At the same time, yung Sogo Hotel dito po sa may, pinimension na lang po natin, and many more. At marami pa po nag-pledge kahapon sa aming meeting na once-day club ng mga businessmen na sila po ay makikipagtulungan, papapadala po ng mga bagay na ayaw po nila magbanggit ng mga pangalan after the time na nakita po nila sa public service. Kaya eto po ang nag-iisang pambansang sumbungan. Iba po yung tatak, yung tulong, serbisyo. Iisa po yung tatak Tulfo. 10 ng aking kapatid na si Rafi Tulfo, Senator Rafi Tulfo, si Erwin Tulfo, ako po si Ben Tulfo. Ito po yung hashtag ipabitag mo.